Top 10 money mistakes na dapat hindi mo ginagawa. Number 1, hindi mo binabudget ang pera mo. Isa sa madalas na kamalian ng isang tao pagdating sa pera ay hindi sila nagbabudget ng tama. Usually, ang nangyayari ay hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. At nagtataka sila palagi kung bakit wala or konti lang ang naiipon nila. Pagdating kasi sa pagbabudget ng pera, may 3 prinsipyo ang kailangan mong tandaan. Una, tamang calculation sa iyong budget. Pangalawa, tanggalin o set aside mo kaagad ang pera na para sa savings mo. Tsaka mo computein yung mga expenses. At pangatlo, disiplina na mag-stick lang sa budget at wag na wag lalagpas doon. Dahil pag hindi mo ito nagawa na maayos, ay mahihirapan ka na ma-achieve ang mga financial goals mo. Number 2, wala kang side income. Isa pa ito ang kadalasan na mali ng karamihan pagdating sa pera. Ang usual na nangyayari kasi ay masyado silang umaasa sa isang source of income lang, which is yung sahod or sweldo nila sa trabaho. Mali yun, dapat meron ka pang ibang pinagkakakitaan maliban dyan sa sweldo mo. Para in case na, wag naman sana, mawalan ka ng trabaho. At least, may kinikita ka pa din kahit papaano. Kumbaga, ginagamit mo yung strategy ay diversification na inihiwalay mo yung risk para in case na mag-fail yung isa ay hindi ka agad-agad maghihirap kasi meron ka pang iba. Sabi nga sa isang kasabihan, don't put your eggs in one basket. Number 3, hindi ka gumawa ng financial plan. Karamihan kasi ng mga tao ngayon ay hindi gumagawa ng plano para marating yung mga financial goals nila. Kaya ka may financial plan para habang bata ka pa at kayang pa mag-work at kumikita ka, alam mo na kung ano ang gusto mong ipundar at kung paano ito makakamit. Para once na nag-retire ka, hindi ka magsisisi na wala ka na pundar o naipon man lang. Yun kasi ang main purpose ng isang financial plan. Pag meron ka nito, ay makikita mo na mabuti kung ano na ang estado at kung ano na nararating ng finances mo. Pinapakita din dito kung on track ka ba na ma-achieve yung mga financial goals mo in the long run. Pero kung hindi, at least alam mo kung anong kailangan mo i-adjust para ma-reach mo yun. Number 4, puro credit card ang pinambabayad mo. Malaki ang magiging problema mo pag palagi credit card ang pinambabayad mo sa mga binili mo. Kasi pwede ka mabaon sa utang at lalo kang mahihirapan makapag-ipon at ma-reach yung mga financial goals mo. Wala ka kasing emotional attachment doon kaya hindi mo ramdam na may nawala sa'yo. Swipe ka lang kasi ng swipe at sabay pirma pero considered paid na yung mga binili mo. Magugulat ka na lang pag dumating na yung billing ng credit card mo na sobrang laki na pala ang dapat mong bayaran. So ang tendency nun ay lalo ka mai-stress dahil hindi mo alam kung saan mo kukunin yung perang pambayad. Kaya dapat, as much as possible, cash or yung debit card ang pinambabayad mo. Number 5, nag-resign ka sa trabaho mo nang hindi mo pinagplanuhan o pinag-isipan na mabuti. Ito kadalasan ginagawa ng iba. Yung tipong nagpapadala sila sa mga emosyon nila at hindi sila nag-iisip ng maayos. Sabay biglang mag-resign na lang sa work nila. Ang usual na dahilan ay ayaw na nila. O kaya naman may katrabaho silang hindi nila kasundo. O kaya naman hindi na nila nagugustuhan yung pamamalakad ng boss nila sa kumpanya. Well, wala naman masama dun. Yun nga lang, expect mo na once na nag-resign ka, saka kukuha ng pera para pambayad mo ng mga bills. Kaya dapat, bago mo gawin yung bagay na yan na mag-resign, siguraduhin mo muna na may plano at ang pag-isipan mo na kung anong susunod mong gagawin para kumita ng pera. Bago natin ipagpatuloy ang video, ang sponsor ng video na ito ay ang SuperDash. Dito sa store na ito ay madami kang mabibili na supplies na gagamitin mo sa iyong office or sa school. Tulad ng mga iba't ibang klase ng ballpen at sign pen, mga bond papers, mga folders, mga envelopes, mga whiteboard markers at madami pang iba. Kaya tingnan mo na yung store ng SuperDash. Malay mo may magustuhan ka dyan. Nasa description na ang link ng kanyang Shopee online store at pati na din ang kanyang Lazada online store. Number 6, nag-i-stay ka sa trabaho mong sobrang tagal ng career improvement sa'yo. Usually kasi ito yung sobrang tagal ka na dyan sa work mo at halos wala o sobrang konti ng career improvement nun sa'yo. Yung tipong ang tagal-tagal na paulit-ulit at wala as in walang pagbabago sa ginagawa mo. Yung tipong wala ka natutunan na bago, sobrang liit na increase ng sweldo mo at minsan wala pa
at halos konti lang or wala kang naiipon. Well, kung ganyan, kailangan mo na mag-isip-isip na mabuti kung may mararating ka pa ba pag mag-i-stay ka dyan. Wala naman masama na mag-i-stay ka sa isang work kung masaya ka naman doon. Ang sa akin lang, isipin mo yung oras na ginugugol mo doon. Worth it ba siya? Kung oo, well, good for you. Pero kung hindi, planuhin mo na kung anong sunod mong gagawin. Number 7, wala ka ng kahit anong insurance. Maraming tao ang ganito. Walang insurance sa kahit ano, either sa health, sa kotse, or sa retirement nila. Importante kasi na may insurance ka, lalo na sa panahon ngayon na masyado unpredictable at anytime pwede may mangyari sa iyo or sa family mo. Ang binibili mo kasi is peace of mind at isipin mo din na isa itong safety net para kung ano man ang mangyari, hindi ka mahirapan dahil may sasalo sa iyo at sa family mo. Kaya dapat habang maaga pa at kaya pa ng budget mo, kumuha ka na, hindi lang para sa iyo kundi para din sa family mo. Pero, syempre kailangan pag-aralan mo dapat ito na mabuti at tignan mo din na maigi ang track record ng kumpanya pagdating sa mga claims. Number 8, nakikipagsabayan ka sa mga rich kid mong kaibigan. Halos lahat naman tayo ay nagkaroon na ng kaibigan na rich kid. Iba ang lifestyle niya at kadalasan magastos ito pag kinumpara mo sa mga ordinaryo mong kaibigan. Pero meron din naman iba na matipid ang lifestyle. Ang nagiging mali kasi ng karamihan ay nagkikipagsabayan sila doon para maging in sila maski hindi naman dapat dahil hindi pa nila kaya financially na gumastos palagi. Minsan umaabot sa point na nababaon na sila sa utang dahil kung anong mamahaling bagay ang binibili nila para lang may pakita nila sa iba na rich din sila, which is mali. Oo, alam ko na meron talaga na ipananganak na mayaman na. Well, ganun talaga wala ka na magagawa doon. Ang pwede mo lang gawin ay maging mayaman din, hindi man ngayon pero in the future. Number 9, gumagawa ka ng major financial decision na hindi mo pinag-aralan na mabuti. Isa ito sa pinaka-basic na mali ng karamihan pagdating sa pera. Kaya madami sa kanila ang nahulog sa mga scams at doon nauubos ang lahat na naipon nilang pera. Kadalasan kasi ang dahilan ay nadadala sila sa sales stock ng scammer at hindi na nila pinag-aaralan na mabuti yun. Ang isa pa ay nasisilaw na sila sa laki ng pwede kitain ng pera nila. Yung pala ay tatakbo na ng scammer yung pera nila at bigla-bigla na lang hindi ito makakontak o mawawala na lang ng parang bula. Kaya dapat pag nakita mo na parang too good to be true ang pwedeng kitain, mag-isip-isip ka muna at pag-aralan mo ng todo kung ano man yang papasukin mo. Number 10, gumagastos ka sa mga bagay na hindi mo kailangan. Ito ang isa na obvious na mali na ginagawa ng karamihan. Oo, mahirap ito baguhin, lalo na pag nakikita mo na sale at malaki ang discount ng isang bagay. Pero yung bagay na yun ay hindi mo naman talaga kailangan. Niisip mo kasi palagi na baka gagamitin mo ito in the future. Pero ang totoo, isang beses o sobrang bihira mo lang ito ginagamit. So kailangan na natin talaga baguhin yung ganitong habit at bilhin lamang yung mga gamit na gagamitin mo talaga para ma-reach mo ang mga financial goals mo. Tsaka ka na bumili ng kung ano ng mga luho mo pag mayaman ka na at hindi mo na pinaproblema ang pera. So ayun na ang top 10 money mistakes na dapat hindi mo ginagawa. Sana madami ka natutunan sa video na ito. Salamat sa mga nanood. Kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutan na i-like ito at mag-subscribe ka na din sa channel ko. Like mo din ako sa Facebook at i-follow mo ako sa Instagram.